Hello mga kabayan, ito na naman po ang inyong Junjun at magre-react na naman po tayo sa isang video. So ang video po na ito ay interview po, di ko alam kung kailan to lumabas. Interview siya kay Vice President Sara Duterte at nabanggit niya na tatakbong senador ang tatlo sa mga Duterte. Ano po? So hindi po ako magre-react tungkol doon, magre-react po ako dun sa mga reaksyon ng mga kababayan natin nung tinanong sila kung gusto ba nilang bumalik ang Duterte sa gobyerno. Okay? Kasi ako po, nakikisimpatya ako sa karamihan po ng ating mga kababayan. Alam ko naman na meron ding mga taong ayaw kay Duterte. Siyempre, meron din sila, kailangan nating irespeto yung kanilang opinion, yung kanilang saloobin. So ako po is nagre-react lang. So ako po, isa talaga sa mga naramdaman ko nung panahon ni Pangulong Duterte, siguro mga isang buwan kalahati nung naupo siya, is yung seguridad. Ano po? Hindi naman natin kumbaga maitatanggi na nagbago talaga yung seguridad. Sa sabihin natin sa barangay na lang natin. Yung dating mga nakatambay na alam mong adik, nawala yun. Di ba? Hindi man siguro sila umalis agad doon, pero hindi na muna sila tumambay. Kumbaga ganon. Tapos yung mga tiwaling pulis, umayos. Kasi kahit yung mga pinuno nila, alam na yung sinabi ni Pangulong Duterte, umayos kayo, huwag kayong korap. Siguro sinabi din ng mga pinuno ng mga kapulisan na mag-ingat kayo dyan. Tinototoo niya ng sinasabi niya. So, ayan po, panoorin natin ang video. Mag-react, mag-comment, okay? At sabay-sabay po natin panoorin. Again, this is your Junjun. Junjun is in. Ang ilan sa ating mga kababayan sa Metro Manila patungkol sa pinakahuling anunsyo ni Vice President Sara Duterte. At yun nga ay ang planong pagtakbo sa Senado ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa darating na 2025 midterm elections. Karamihan sa kanila ay ikinatuwa at pabor sa pagtakbo ng tatlong Duterte sa susunod na halalan. Ay okay po ako dyan. Talagang ako dyan kung tatakbo sila. Para sa akin kasi nakita ko dati nung Pangulo si President Rodrigo Duterte, talagang ang ganda ng Pilipinas. Walang mga, alam mo na yung droga, talagang humina yon. Hindi talaga katulad ngayon lantaran Talagang ako doon, dalawang kamay ako doon, thumbs up talaga ako. Dapat ibalik talaga. Talaga na sila dapat ang bubutuhan. Isipin mo ngayon, ikukumpara mo ngayon at saka ang papa niya noon na nakaupo, lahat ng mga nagsasyabo, lahat po yung dyan, hindi mo makikita. Pero ngayon, harap-harapan kahit mga anak ko nakikita nila. Okay naman po yun para sa akin. Nawala yung mga kriminal, mga adik. Ngayon, ang dami na naman na nakaano sa kalsada Mas gusto ko nga sa kanila kasi nung time na sila yung namumuno, nabawasan ng mga yung mga adik sa kalsada, yung mga hold-upper, nabawasan talaga. Kumpara sa akin, mas pabor ako na tumakbo bilang senador or presidente. Pwede kasi kaya naman nila Kailangan ng kami na bakal kasi lalo na sa amin, mga taxi driver. Oo, alanganing oras kami bumibiyahe, inaabot kami ng alanganing oras. So, mas okay nga yun, sir para may balik yun dati. Para maging ulit yung pamumuhay ng mga tao. Maging okay ulit. Masyadong crisis ngayon kasi mataas yung mga bilihin. Mas maganda pag may Duterte, mababa yung mga bilihin at mataas yung sahod. Safe pa yung mga tao. Gustong-gusto ko si Duterte kasi nakakaminos po kami sa bigas, sa gastusin po noon. Dapat talaga Duterte ang bumoto natin. Gusto kong mabalik si Duterte kasi okay naman yung mamalakad niya. Malaki naman ang nabago ng Pilipinas dahil kay Pangulong Duterte. Okay naman po, masaya. Kasi marami rin naman po siyang natanggal ng mga, katulad ng mga kriminal, ng mga drug addict. Nung panahon ni Duterte, Ayon sa dating tagapagsalita ng Malacanang na si Attorney Harry Roque, hindi masisisi ang taong bayan kung bakit excited silang magkaroon ng tatlong Duterte sa Senado, lalo't naranasan na nila ang Duterte brand of leadership.
Na-excite ang ating mga kababayan na magkaroon ng 3 Duterte sa Senado. Dahil alam mo, pansinin mo mga usapan palagi ng taong bayan nung panahon ni Duterte. Alam mo, ako talaga sinasabi ko sa kanila, tapos na yung panahon ni Duterte. Nung panahon ni Duterte, may kapayapaan sa mga komunidad. Nung panahon ni Duterte, na talagang halos nawala na ang banta ng droga. Nung panahon ni Duterte, napakasigla na ating ekonomiya. Nung panahon ni Duterte, mapayapa ang West Philippine Sea at maunlad ang ating bayan dahil sa mas malakas na kalakalan. Dagdag pa ni Roque, isa rin sa pinanggagalingan ng excitement ng taong bayan ay ang kanilang pagkadismaya sa Administrasyong Marcos, lalo na ang mga napakong pangako nito gaya ng 20 pesos na bigas. So masisisi mo ba na talagang hinahanap-hanap ng tao ang Duterte? Sinabi pa ni Roque na hindi gahaman sa kapangyarihan ang pamilya Duterte. Ang totoo aniya ay pinagkakatiwalaan sila dahil napatunayan na ng mga Duterte ang kanilang kakayahang mamuno. Para naman sa isang political strategist, niyanig ni Vice President Sara Duterte ang mundo ng politika dahil sa pinakahuling anunsyo nito. Parang tectonic ano bang rank yan? Kasi nananahimik tayo, lahat nag-iisip ano ba ang dahilan kung bakit nag-resign. Tapos nung finally nagsalita, 3 Duterte ang tatakbo. Sabi ko, ba talaga nga naman, nung dati hirap na hirap tayong kumbinsihin yung ilan dyan, ngayon 3 ang tatakbo sa Senado at may isang gustong nagnanais sa 2028. Dagdag pa ni Malutikia, hindi na paaga ang naging anunsyo ni Vice President Duterte hinggil sa mga plano ng pamilya nito sa darating na midterm elections. Malapit-lapit na yung October 8. Sa tingin ko yan critical announcement. Yung 2028 medyo malayo-layo pa, pero kung si Mayor Baste nagpapahiwatig ng interes, abay maganda rin yan. Sa tingin ko, minemeasure nila publicly ano ang reaction ng tao. Of course, nahahati yan. Merong maka-Duterte at merong ayaw ang Duterte. Samantala, ibinahagi rin ni Vice President Duterte ang sinabi ng kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman na tatakbo si Mayor Baste sa pagkapangulo sa 2028 elections. Pero ang tanong, handa ba ang nakababatang Duterte na pamunuan ang bansa? So sa tingin ko naman ay pwede na yan, no? Na isang termino bilang mayor, 3 taon bilang senador, handa na rin siya. No? At hindi lang yan, no? Dahil siya ay lumaki na bilang Duterte. Napaligiran siya ng mga taong naglilingkod, no? Mula sa ama niya hanggang doon sa kanyang ate. No? Matindi paninindigan niya. Kung magsalita yan, pipikit ka, parang ama niya nagsasalita. Walang pagkakaiba. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNR News. So ayan na nga po mga kabayan, napanood na natin yung mga reaksyon sa aloobin ng ating mga kababayan. So kagaya nga po ng sabi ko kanina, ako po ay talaga namang naramdaman ko yung seguridad. Naalala ko nung nagtatrabaho ako, bagong pasok ako dito sa isang kumpanya. No? At mayroon silang dinadaanan doon na lugar na, alam nyo, nung unang pasok ko pa lang sa trabaho, tinanong ako nung aking supervisor, sabi niya, paano ka uuwi? Ganito, ganyan. Sabi ko, sir, ano lang kasi malapit lang naman eh. So lalakarin ko na lang siguro pagbaba ko doon sa jeep hanggang dito sa ating opisina. Kasi saglit lang naman kung sasakay ka ng jeep, parang nasa 5 minutes lang pag walang traffic, tas 15 minutes pag may traffic. Pag nilakad mo, 15 minutes. Diba na, sabi ng bisor ko, naku, yan ang wag na wag mong gagawin kasi ang lugar na yan, kilala yan sa holdapan. Baka mapahama ka pa. Ganito, ganyan. So, tandang-tanda ko yon. Pero syempre, inisip ko, baka wala na kasi nandiyan si Duterte. At totoo nga. Totoo nga po na nakapaglakad. Hindi lang ako, doon sa opisina pinapasok ko, halos lahat ng tao naglalakad na kasi malaking tipid po eh. Pangalawa, iwas traffic ka. Ganon din naman. Di ba po? So, yung ganun bang mga bagay na hindi maintindihan nung, siguro hindi na-experience ng iba nating mga kababayan. No? Pero ako po kasi, personally, na-experience ko yun eh. Na yung lugar na yun, nakilala sa lugar na yun, na holdapan, na i-snatch, gabi umuwi gabi, kasi minsan naabot kami ng hating gabi. So talagang safe na safe. So yun yung
yun di ba yung nararamdaman ng mga naka-experience ng pamamahalan Duterte na hindi naiintindihan ng iba. So ayan po, maraming salamat. Again, this is your Junjun. Junjun is out.